Rar, rar, Ryan! 2022 na at isang exciting year para sa Toyota kasi meron na silang entry-level SUV. Ito ang Raze 1-liter Turbo CVT. At ito naman ang Raze 1.2G CVT. At ito ang 1.2E CVT. Tara, spot the difference! Ito ang difference ng Toyota Raze 1-liter Turbo sa 1.2G at 1.2E. Sa front, parehas ang front bumper design. Lahat may daytime running lights at halogen fog lamps. Para sa headlight, same split type LED with line guide para sa Turbo at G. Halogen naman para sa E. Eto, nagandahan ako sa design. May abang para sa front sensor. Walang sonar sensor para sa G and E na meron sa Turbo. Side view naman. 17-inch wheels para sa 1-liter Turbo. 16-inch wheels para sa 1.2G and E. Tapos syempre yung obvious na turbo. Tapos dual VVTi emblem naman para sa G and E. Lahat naka-disc brake sa front. Drum brakes naman para sa rear. Body color sa side mirror para sa G and E, black naman para sa turbo. Two-tone body nga pala kasi ang turbo. Lahat power adjust side mirrors. Pero may auto fold para sa Turbo at G na wala sa E. Sa likod, taillights ng 1-liter Turbo, 1.2G, 1.2E, same lahat, LED. Same lahat na fin-type antenna. At same rin lahat na may spoiler. Pag binuksan mo sa likod, ganito ang itsura kapag binuksan mo ang lalagyan ng spare wheel. Ito sa Turbo, ito sa G, at ito sa E. Sa interior, dito medyo madaming difference. Steering wheel para sa Turbo, leather plus silver ornament. Tapos may paddle shifters na may audio buttons, power mode, and multi-info display buttons. Ganun rin sa G, minus nga lang yung paddle shifter. Sa E, you retain steering wheel, wala rin paddle shifter. Pagdating sa meter cluster, sobra akong nalyo dito. Full digital ang Turbo at G. Optitron naman para sa E variant. Pagdating sa radio, 9-inch display ang Turbo, 8-inch display para sa G and E. Pero lahat may Apple CarPlay and Android Auto. Double USB port sa Turbo. Single USB port para sa G and E. Pero meron silang USB port na rin sa radio mismo. Auto climate aircon para sa Turbo at G. Tapos, digital aircon naman para sa E. Sa air vents, eto, wala sa brochure. Magkaibang air vents ng E versus ng Turbo at ng G. May chrome accent sa flow control na wala sa E. Pero may red accent naman para sa E. Eto wala rin. Yung handbrake ng G and Turbo may chrome button. Sa E, black button para sa handbrake. Pagdating sa middle console pocket, black ang interior color ng pocket para sa Turbo at G. Tapos, red sa E. Wala rin yan sa brochure. Eto last na. Chrome door handles para sa Turbo and G. Tapos, body color naman para sa E. Outer and inner handles yan.
Wala rin sa brochure. Sa seat material, combination ng leather and fabric sa turbo, tapos fabric na para sa G at E. Sa foot lamp, turbo at G, meron. No foot lamp para sa E. Lahat may seatbelt indicator. Galing no? Parang nasa airplane, kulang na lang, no smoking. Ito susi ng raised turbo. Ito naman para sa G. At ito ang para sa E. Ang color lineup ng turbo ay white, turquoise at yellow. Sa G, red, silver at gray. Sa E, silver and gray. Ang price ng turbo ay 1,031,000 at 1,036,000 naman para sa white. Sa G, 906,000. Sa E, 816,000. Saan ka? Team Turbo? Team G? O Team E? So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.